Grabe mga mare, it's been 5 years na siguro simula na magpagawa ako nito. Kaya naman ngayon nga mga mare ay bisting-bisti ako dahil may lakad ako. Dahil nakakatunog ang aking alaga ay kailangan kong gumawa ng paraan para hindi humabol ito. Tamang-tama nga at dadaling ko pa rin naman sa tindahan yung aking panindang pako at puso ng saging. Kaya naman pinakisayuan ko na lang yung aking kapatid na ihatid ako sa tindahan at sumakay sa e-bike ang mga bata para maibalik niya yung mga bata sa bahay at ako nga ay may iwan na lang dito sa tindahan. Dito na nga lang din ako mag-aabang ng tricycle papunta dun sa aking pupuntahan. Buti na lang at hindi ako nagtagal makasakay dahil naulan. Yan nga at nakasakay na ako at grabe, GGSS ako ng mga panahong yan. Opak, sino ka dyan? At dahil nga naulan ay nagpadiretso na lang ako dun sa aking pupuntahan. At habang nasa biyahe nga ako ay sari-saring emosyon ang aking nararamdaman. Naririyan nga yung na-excite ka pero naman ikaw ay kinakabahan. Sabi, ewan ko pa dito sa aking pakiramdam. At ayan nga mga mare, ako'y nakababa na at lalo yata akong kinabahan. Ako pa naman yung taong kapag kinabahan ay sa CR ang kababagsakan. May mga katulad ko ba dyan? Ewan ko nga ba kung bakit ako kinakabahan? Sa salon lang naman yung aking pupuntahan. Yes mga mare, magpapasalon lang naman yung kumare nyo at mukhang lola na yata sa pag-aalaga ng bata. Ayan nga, at pagpasok ko ay inasisagad ako ng mga tao dito. Dahil wala pa yung hairstylist na kausap ko ay nag-Jollibee muna ako. Ayan na nga at nakapila na ako pero pansin nyo ba may sumingit? Opak, nauna pa siya sa akin. May kasamahan pa siya. Ayun nga at hinayaan ko na lang at ayan naka-order na rin ako. Nakuha ko na nga rin yung claim number ko. Grabe, sa tinagal-tagal ko nang hindi nakakapag-Jollibee, hindi ko alam na may paganito na pala dito. Pagkatapos ko nga kumain ay bumili lang ako ng tubig sa 7-Eleven at bumalik na ako dito sa salon. Pinaupo na nga lang din ako dito sa upuan habang tinatawag nila yung hairstylist kong kausap. Ayan, nakasalang na nga ako ng mga panahong yan at pinabidyo ko na nga muna dun sa hairstylist ko yung buhok ko para may before and after. And finally, ito na nga, nag-i-start na siya. Grabe, bumalik na naman yung aking kaba. Kinakabahan dahil hindi ko malaman kung sa pabata pa ang aking itsura o sa palola. Char! Tinanong ko na nga rin mga mare kung gaano ba katagal ang proseso ng pagpapaganda kong ito. At ang sabi nga ay aabutin daw ng 6 to 7 hours. Grabe. Buti na nga lang at nilalagyan na ng unang gamot itong buhok ko ngayon. At after nga nito ay ibababad daw ito ng 45 minutes to 1 hour. And in fairness mga mare, magaan yung kamay ng stylist na ito. And take note ha, napakabata pa niya. 16 years old lang. Student pag weekdays, tapos work naman pag weekends. And balak nga daw niya mag-teacher. Kaya good luck sa yung journey sis. Ayun nga, natapos na yung unang gamot at waiting ako hanggang sa mag-okay yan. At ang mga panahong to nga, ibabanlawan na yung buhok ko. Tapos yung magbabanlaw sa buhok ko, ay kabarangay ko pala, hindi ko alam na dito nagtatrabaho. And ayan nga yung video habang binabanlawan yung buhok ko. Ayun nga, at natapos na rin yung pagbabanlaw at ngayon nga ay blower time naman. In fairness, pinoblower pa lang, kita na yung pagka-straight ng buhok ko. And pak, yung mga panahong to ay kita na yung kagandahan ko. At dahil magpapa-highlights ako ay may paganto palang mangyayari. Grabe, tinakluban na yung mata ko, hindi ko tuloy makita yung sarili ko. Kung hindi ko pa i-video para lang makita yung sarili ko. Totoo lang mga mare ay matagal ko nang gusto magpa-highlights. Doon nagtatrabaho pa lang ako sa opisina ay gustong gusto ko na ito. Pero kapag nababasa ko yung mga nasusunog yung buhok at nagpuputol-putol ay natatakot na ako. Tapos sasabay pa yung saan ko kukunin yung pambayad ko rito. Ay nako grabe, maluloka na ako. And ngayong taon naman ay hindi ko talaga binalak magpaganito. Tapos nung isang araw lang ay naisipan ko. At binanggit ko nga rin ito sa asawa ko. At sabi niya nga ay naisip niya rin daw kaya after 2 days ay tinatuloy ako. O diba iba talaga pag biglaan natutuloy? Yung mga hindi natin hinihiling pero binibigay naman ni Lord. Kaya napaka-thankful ko na binigyan ako ni Lord na napaka-supportive na asawa. At ayan, yung mga panahong yan nga, binibleach na yung mga kinuhang hibla ng buhok ko. Hindi ko na nga naorasan kung ilang oras ito dahil inantok na ako. Basta ang alam ko, yung mga oras na to, ibabanlawan na ulit yung buhok ko. And after mabanlawan, ganito na nga yung itsura ko. At ayan nga, blower time again. Grabe, haba pala talaga ng proseso. Hindi ko na nga na-video yung pag-apply ng base color. And ayan, binabanlawan na naman ng buhok ko. Dito naman ay na-apply na daw yung Brazilian Keme. At nung matuyo na yung buhok ko ay ganito na yung itsura ko. Ayun, bahala na kayong mag-judge kung nagmukha ba akong bata o matanda.
Basta nagustuhan ko yung ginawa sa buhok ko, okay na ako. Kaya ayan, sa mga gusto mag-pamper time, gusto niya magpaganda ng mga buhok nyo, ay dito na kayo sa Beauty Camp Salon. Hanapin nyo lang si Miss Samantha Garcia or pwede nyo po siyang i-message through Messenger for bookings and inquiries. Located nga pala siya sa Beauty Camp Salon, Tanawan Branch. And take note, lahat naman sila dito ay magagaling and accommodating. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na magpaganda! At ayan nga, ginabi na ako ng uwi, tapos naulan pa, mabibinyagan pa nga yata. And ayun, nag-okay na nga rin muna ako saglit and pak, ang ganda ko dyan. Okay, bye!